Tonyeng, baka meron ka dyang may re-recommendang bakasyonan na pwedeng isama yung mga chikiting. Meron ba tayo dyan? Meron! Hello mga ka-tune in! Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na to, for the first time, pagkatapos ng mahabang panahon, ay makakapagbiyahe na kami bilang isang pamilya. At alam mo ba kung saan kami pupunta ngayon? Oy, naiinggit. Sa Baguio City. Pero hindi po basta-basta ha. Pagka pupunta ka ng Baguio, ako, si Mrs., yung aking mga anak, kailangan susunod tayo sa mga requirements na tinatakda ng Baguio City Government. Ang number 1, ito. Ito po yung QR coded tourist pass. Ito po ay makukuha ninyo sa pamamagitan ng kanilang website o yung application, yung Baguio Visita. Madali lang po yun. But of course, kailangan din natin ng mga pagsunod sa minimum safety protocols. Halimbawa, kailangan meron kang face mask pag nandun ka. Dapat meron ka ding face shield at yung mga sinusunod na tinatawag na social distancing. Gusto niyo sumama? Diba? Sama ka. Tara na! Baguio City! Woohoo! Nandito na kami sa dulo ng Mindanao Avenue at ayun, papasok na kami dito sa North Luzon Expressway. May bayad kaya ngayon? Kung alam ko may libre yung 25 eh. Pero pinaka-safe pa din kung bago kayo pumasok sa mga expressways natin na make sure na may load yung RFID ninyo, no? Ito yung RFID na barriers up na eh. So, wala nang haharang sa dito. Titingnan lang natin kung makukuhanan tayo ng lakas. At nag-minor pa talaga itong parang may barrier to. Oh, meron, may bayad. May bayad, akala ko libre. So yun nga, ang dadaanan natin, North Luzon Expressway, tapos SCTEX, tapos TPLEX, Baguio na. Ito na ang pinakamabilis na biyahe sa Baguio. Ngayon ay 7:33 in the morning, pasok natin na expressway. Mamaya babalitaan ko kayo kung anong oras tayo makakarating sa Baguio. So nandito na po kami sa dulo ng TPLEX. Ito po yung Rosario exit. Ito po sa Rosario La Union, ano? So nakalampas na po kami sa toll gate. Ito na po tayo. Woo! At dito natatanaw nyo na yung kabundukan ng Cordillera. So ito yung checkpoint na mismo sa Baguio. Ito kami i-divert para i-check yung documents. Napaikot tayo ng pulis. Tip number 2. Huwag kalimutang dalhin ang QR code galing sa Visita Baguio website. Tip number 3. Advance booking dapat. Bago pa pumunta ng Baguio, siguraduhin may tutuluyan na kayo ng buong pamilya. Saan sila dito sa Baguio, sir? Sa Country Club po. Baguio Country Club. Opo. So susundan namin tong mama na to. Naka-hazard kami from Kia Borders. Pupunta kami sa Pump John Hay, kung saan dadaanan namin yung tinatawag na screening facility, COVID-19 screening facility. Very organized and systematic itong ginagawa dito sa Baguio. Check nilang mabuti yung lahat ng mga dumarating dito. So yung documents natin, may QR code, tapos pati yung result ng antigen, ando na rin. Pero ito para sa mga adults lang.
yung mga minors, ni Zoe, Helga, sa si Rocco, hindi na ni-require ng antigen o swab test. Tip number 4. Bago ka pa man pumunta ng Baguio, siguraduhin nakapag RT-PCR or antigen test ka na dahil hahanapin ito sa screening facility. Tulad ng ginawa namin, nagpa-home service antigen test kami bago pa man umakyat ng Baguio. Mag-antigen na test ako ngayon for the first time. At nandito ngayon si Nurse Jack. Ayan. Talagang yung pinakamagaling ang pinadala dito sa akin. Wow! Medyo kinakabahan ako ng konti dahil sabi ni Ma'am 1 minute na lang, tapos na 1 minute. So for Sir Anthony Taberna, it's negative also for that. Thank you, Ma'am Jack. Hindi dahil sa mabait lang kayo sa akin, ha? No. It's still negative po in the... Ay, pakainin mo si Ma'am ng mga mapapalis na tinapay dyan. Kung wala ka pa nito, meron din naman silang antigen testing area. So, nakaraos na kami. Ito yung tinatawag na COVID-19 screening facility dito sa Camp Hague. So, ito na yung final screening. At binigyan na kami ng ito na yung pinaka-passes namin. Tapos na yung triads. Ito yung triads kung tawagin na. So, pagkatapos ito, pwede na kayong pumunta sa online. Pero hindi daw dapat na iwanan to. Lagi itong dala-dala. So, yung mga pupunta dito sa Baguio, hindi pwedeng hindi kayo dadaan sa proseso na to. At napakaganda naman ng proseso. Hindi lang para sa mga taga-Baguio, kundi protection din ng mga turista. Approve! Approve! Oh, pila. Dito na kami sa Baguio Country Club. Kamusta na? Dito sa Baguio Country Club. Special treatment sa lahat ng guests. Wow! Lakas makarelax ng room na to. Relaxing staycation. Ito, wala dito sa Baguio Country Club. Naglalakad lang kami ng konti. Maghanap kami ng lugar kung saan kami tanghalian. Gutom na ba kayo? Tara, maglakad tayo para lang tayo magutom. Ito na yung pinagmamalaking Baterol dito sa Baguio. Parang may kalasa to eh. Parang lumalapit-lapit na doon sa Baterol ng Katunying sa Tagaytay eh. Parang ang labanan nito, ganun eh. Hindi kitan talaga. Siya pa. Panalo. Alay, lakad muna tayo. Ito yung paraan para masunog ang ubod ng dami natin kinain. Tara. Siyempre, pahinga time mula sa mahabang biyahe at mahabang lakaran. A few moments later. Ayun. Alam niyo ba kung ano ang temperature ngayong gabi? Ang sabi dito sa internet, 18 degrees Celsius ang weather ngayong gabi dito sa Baguio. Kaya imbis na lumabas pa kami na puro naman kami ginamit, dito na nga kami kakain sa isang restaurant sa loob mismo ng Baguio Country Club. Ang title nito ay Hamada. Kaya lang, ba't kaya ito yung binigay sa akin, listahan na maiinom. Akala yata nitong mga ito, lasenggo ko eh. Hindi, pero pamisa-misa lang lang. Ito, ano tawag dito sa... Tepanya. Tepanya.
Tapos may grill. Dito nilutuin sa harap. Ito na ang matindi. Si Chef. Mario po ba? Chef Mario. Tanan dyan, tanan dyan. Super Mario. Napakasarap na dinner. Damo, arigato, kasi mo. Hey, nako, nandito na po kami sa kwarto. Napakalamig. Ano ba ang temperature ngayon? 18 degrees Celsius ang temperature. Parang binuksan yung aircon dito, napapaos na tuloy ako eh. Pero ngayong gabi na to, dahil sa giniginaw kami, dito lang kami sa loob ng kwarto. Alam nyo ba, sa Baguio Country Club, meron ng Netflix, kaya manonood kami ng movie. It's movie time! It's movie night! O, family movie tayo ha. Approve! Yun, no? Breakfast tayo. Dalawang apple po. Itong Ricardo yan ha. Ang style niya dito sa buffet, hindi ikaw yung kukuha. Hingin mo sa kanila, di ba? Tuturo mo lang, pero may mag-a-assist pa rin sa'yo, hindi katulad dati na bahala ka lang. Saka ito, importante ito. Kaya, napakaswerte namin ha. Kaya na kami nakaakit ulit ng budget pagkatapos simula yung pandemic, tapos naalit na parang ano eh, sila. Grabe siya sa akin. Di Ami Perez, ha? Di Ami Perez. Ano? Di Ami Perez. It's time for a road trip. Samahan nyo kami sa La Trinidad, Benguet. Kamis din ito. Kamis ha. Dati hindi ka magkamaya dito. Yung parking lot na to. Talaga magkakainisan pa kayo ng mga nagpapark dito sa dami ng nakapark. Eh ngayon, luwag. No? Pero ang maganda, bumabalik na. Kahit pa paano, meron na rin. Yun ang importante. Dati, mura na yung strawberry ice cream yun. 2 piso lang. Magkano na ba ngayon? Same pa rin, sir. 2 piso pa rin. Anthony Taberna. Jan Lloyd po. Ito si Kuya. Dati, alam mo, dati estudyante lang to. Ngayon, nangyari na ng ice cream. Ang laki. Ano pangalan ko? Fernando po. Fernando po. Aldrama. Magkirawa. Yan naman kasarapan dito sa ice cream na to. Ang tatak ng ice cream na to, masarap. Pagka hindi masarap to, Valderrama. Pwedeng ibalik. Pwede sole. Hindi niya na itatanong, itong si Ma'am Edna dito, siya yung nanay ng isa sa mga bayani sa yung sa 44. Nandito si Captain Major Gedna Garambas Tabdi. Napuntahan ko na yung bahay nila doon sa anong barangay po yan? Buyagan. Tignan nyo na. Kaya ito po ba'y matagal nyo ng pwesto? Matagal nung interview ko kayo. Opo. Hindi ba meron kayong farm dyan? Tingnan nyo yung strawberry farm. Ang kaganda-ganda. Yan sana ang for picking, kaya na wala pa. Ayan. Yan po. Po, may mga hinog na rin pero hindi naman ganun kadami. Pero hindi pa ho pinapayagan ng for picking. So kung muna to, for viewing muna. Gaano kalaki ho yung farm nyo ulit? Mga 600 square 600 square meters. meters. Kaya pag magtatanim kami dito is by August na. August, tapos sakto-sakto ang ani, mga ganitong panahon. Ganito na. December, November, December. So pagkatapos naming
makipagkwentuhan at bumili ng ilang piraso ng strawberry yan sa may strawberry farm. Kami naman ay magtutungo ngayon sa isang lugar na kon din to tinuturing din itong favorite places to go to pagka nandito kayo sa Benguet. Ang pangalan ay Tanawan. Di ba sa Batangas yun? Tanawan? Ano ang pangalan, Mami? Tanawan Village. Tanawan Village. So, pupunta tayo doon. So, nandito na kami sa Tanawan Village. Ang tawag nila dito, Garden in the Sky. Kung mapapansin mo, ito ay parang accredited o ini-endorso ng NCCA. Ang NCCA, yung National Commission of Culture and the Arts, no? So isa to sa mga sa tagal-tagal na natin nagpupunta ng Baguio, hindi natin napupuntahan to. So for the first time, pupuntahan natin itong lugar na to. Halika, sumama kayo. May mga work of art dito At isa dito na ayaw nang layuan ng misis ko, itong yung ano ba to, be? Sobrang ganda. Yung kay Wangod niya, ano ba yan? Ano ba yung hindi na yung painting May yun texture oo. Parang borda. No, it's not Ayos. Takay dito Ito yung tinatawag nating short but sweet. Maikli lang yung ating pagpunta dito sa Tanawan Village. Pero sulit naman. Magaling, panalo. Approve! So nandito kami sa The Barn. Isa to sa pinakapaboritong puntahan ng mga nagbabakasyon dito sa Baguio. Okay, puntahan natin. Like pala yung isa. Kukuhanan mo to, dapat kukuhanan mo to kasi libre ni Mami siya to Medyo mahal to kasi sabi ko nga kay Mami Michelle kanina, pinapanakaw ko lang naman bakit ko pa hindi gastos. Hindi, ayaw mo ba kung bakit mahal to? Kasi mahal kita. Hindi ko naman to, parang huling lakwatsa namin ngayong taon na to. Ibali na, ngayon pa ba naman ako mahihinayang? Pero sulit na sulit talaga, yung view pa lang sulit na kaya kung kayo po ay mapapadpad dito sa Baguio, sa Benguet mismo, hanapin nyo itong The Barn. Makikita nyo yung kabundo. Lahat na nakikita nyo na yan. Yan. Lahat ng natatanaw nyo na yan. Natatanaw ko din. Yan. Kaya, tabla-tabla na So, pero kung gusto nyo makita talaga ng personal, kung gaano po kaganda itong nature, ito'y biyaya ng Panginoon sa atin, punta kayo dito. Hindi ito bayad na pagsasahin papawid nagustuhan ko lang talaga itong The Barn. Punta kayo dito. Okay, ready? 1, 2. Di siyempre, pagka nandito tayo sa Baguio, laging dito tayo sa lokal ng Gibraltar, dumadalo ng pagsamba. Ito yung mga metong kulin, Yung may Japanese dito. Nangalapit po. Nangalapit, ayan. Japono. Yan yung mga kapatid natin. Lagi natin nakikita dito yan. Paulit-ulit na kami nagpapapicture.
may kita social distancing dito. Tingnan nyo. Tingnan mo, naglayo-layo tayo. Ano po? Pinalag din naman tayong makahuntahan saglit ang mayor ng Baguio, si Mayor Benjamin Magalong. Mayor, salamat po ng marami ang tutulong. First time ko namin ito yung nangyari sa family. Ito po yung tutulong namin. At yung po yung feeling, tapos sa feeling, doon po sa mga gustong gusto rito, ang dami nagtatanong siya. Okay, saan din naman gagawin? Safe pa sa Baguio, hindi ba masyadong mahigit sa Baguio? Pwede ba mga bata sa Baguio? Ating po mga kababayan sa Baguio. Ating na tayo na sili po. Very safety na aming environment dito. Mga bata po na alam namin, kasama po yung parents at grandparents. Yung mga age 55, ano ba? Protect namin na. Basta pumayag na tama rin po nila yung kanilang mga pamilya para meron naman sa kanila. Ang kaya po sa Baguio. Ayun. So bago kami lumuwas ng Maynila, pagkatapos ng 2 nights and 3 days dito sa Baguio City, alam nyo na, picture muna. Ito na yung mga huling picture, saka yung mga madadaanan pa kami dyan. Pero bago kami umalis ng country club, halika, picture tayo. Picture, family. Okay, 1, 2, 3. Kajunin, nasagot ko ba yung tanong mo kung saan magandang magbakasyon kasama ang mga chikiting? Meron akong alam, hindi lang magandang pagbakasyonan kundi feeling safe at VIP pa ang buong pamilya dahil sa effort ng local government at pati na ng mga mamamayan. Ano pa hinihintay mo? Mag-book na ng iyong bisita sa Baguio City. Just go to their website www.visita.baguio.gov.ph. Paano? Bye-bye na! Bye! Happy weekend! Woohoo!